ngayon pala tayo ang Pangasinan. Magkakap tayo. Makulimlim, umaambon pa. Sana wag umulan. Malakas na yung ambon. Kilometers pa lang yung natatakbo natin. Sa Pabian na. Tumigil na din yung ambon. Naguban na. Haba-haba pa to. 25 kilometers pa lang yung natatakbo natin. Traffic dito sa Dagupan. Daming sakyan. Haba. Solid ng bridge na to. Umali na pala ako. Gusto na makamalayan. Kilometers pa lang yung nakatakbo natin. Meron pang 40 kilometers siguro. Kanina lang umaambon, makulimlim. Sobrang init naman ngayon. Saan sana tayo dinadala ni Google Map. Makaangas ng bridge na to ah. River pala to. River. Parang nakikita ko ng mga happening dito pa. Bilar na pala tayo. Derek, gusto yung karab ako.
view deck na. Sobrang tirik ng mga ahon kanina. Tapos ngayon, lulusong na tayo. Pupunta na tayo sa campsite. Medyo ginabi na tayo. Set up muna tayo ng tarp sa hammock. Hammock gaming tayo ngayon. Siguro natin isasabit. Tapos dyan na nating setup yung tarp. Hammock naman. Parang hindi aabot Setup na din yung hammock. Next, magluluto na tayo. Talong para bukas. Patay. Bilisan natin sa ilog. Patay. Set muna tayo ng lamesa. May magamit tayo. Nature hike. Gamit natin lamesa. Uy. Sandaan natin mga ingredients. Oh, yeah.
pangit yung binigay ng matanda na sibuyas. Hindi pantay. Magsaing muna pala tayo. Dapat tayong kanin. Oh, na kaya ito. Ay, wala nang hugas-hugas. Wala tayong tubig. Bahala na. Ayan. Sepat natin paglutuan. Bugitayin tayo para mabilis maluto. Hindi na akong mag-shoot ah. Table na tayo. Niluto para tanto. Okay. Luto na yung kanin. Next, ulam. Adobong atay yung ulam natin ngayon. So magluluto na tayo. Kain na. Adobong atay, tapos nabasag kasi yung itlog kanina eh, kaya nilagay ko na lang muna dyan sa kanin. Hindi kasi ako pwedeng hindi mag rice eh. Naubos yung powers ko kanina dun. Mga 10 kilometers ata na ahon yun. 3 hours ko atang binike. Tapos problema ko na naman bukas. Paano ko aahunin ito? Kung paano ako makakauwi. Kailangan ko mag-ipon ng maraming lakas. Lakas para magtulak. Bukas camp ulit. Pero hindi ko alam kung saan ako magka-camp bukas eh. Pero dito rin sa Pangasinan, ewan ko, mga Alaminos siguro, kaya Lingayen. Depende. Kasi balak ko 2 or 3 days ako magka-camp eh. Pasulit yung year end. Magsiga tayo. Dami kasing mga lumilipad-lipad eh. Gawa muna tayo ng tsaa bago matulog. Kung kulo na.
Salin na natin to. Ano to? Okay. Kaya natin ng kalamansi. Walang lemon eh. Wala akong nakitang lemon kanina. Kaya kalamansi na lang. Wala din akong dalang honey. My love, so sweet. Ay. Point, point. Init. Parang masarap ang tulog. Sabagay, masarap din naman ang tulog natin kasi pagod tayo. Solid talaga yung pagod kanina. 80 kilometers ata yun. 80-84. La Union hanggang dito sa Pangasinan. Pero okay lang din naman. Pagod lang naman sa katawan yun eh. Stress din kasi. Kaya pag-isip kong lumabas at saka mag-bike. Kasi ito yung paraan ko para maalis yung stress ko. Kumbaga yun yung pinaka-stress reliever ko. Pagbabike at saka pagka-camp. Yun yung nagpapakalma sa akin. Kasi mahirap pag yung utak yung napagod. Pag hindi mo alam ikalma yung utak mo, may stress ka. Minsan depression, anxiety. Hindi ka na makapag-isip ng maayos. Dapat alam mo kung paano mo ikalma yung isip mo. Ito din yung isang reason kung bakit gusto kong nag-nature trip. Kung maririnig nyo lang sana yung agos ng tubig sa ilog, yung mga huni ng mga insekto, nakatulong yan para kumalma ka. Sabi nga ng tropa ko, yan yung mga frequency na nagpapakalma, 432 Hz. Kung wala kang time mag-nature, makinig ka ng mga music na 432 Hz na frequency. Pero iba pa rin yung natural kasi. Nasa nature ka. Papakalmahin ka talaga. Minsan pa nga sa sobrang kalma ko, yung langgam na kumagat sa akin, imbis na patayin ko, pinakawalan ko. Diba kadalasan pag kinagat ka ng langgam, papatayin mo. Saan pinakawalan ko eh. Parang naisip ko na mayugan pa tong pamilya. Ayun, ang corny ko sa sitwasyong yun dati. Tapos na. Pwede nang matulog. Tulog na tayo guys. Pahinga din tayo. Bukas ulit. Good night. Good morning. Sarap ng tulog ko ngayon. First time kong matulog ng maaga. Kasi kadalasan ng tulog ko alas 5 ng madaling araw. Sobrang tahimik talaga dito. Solid.
tayong tubig. Sobrang tahimik dito. Kunin ng ibon at saka yung agos ng tubig sa ilog lang yung naririnig mo. Solid na raw spot. Tignan natin mamaya saan tayo spot. Check natin yung power bank. Kung kaya pa, sa raw spot tayo. Pero pag di na kaya, campsite na pupuntahan natin para makapag-charge. Kailangan natin kasi ilaw eh. I-charge natin yung mga ilaw. Luto muna tayo ng ulam. Ito na rin ako eh. Kain muna tayo. May natira pa namang kagabi na adobong atay. May breakfast tayo. Pahinga muna tayo. Alas 8 ng umaga. Mamaya pa tayo magbabounce. Pahinga muna. Natin mag-ipon ng lakas. Kit ulit tayo ng bundok mamaya eh. Grabe yung ahon kahapon. First time kong ahonin yung mga ganun. Doon ko lang nagamit yung 12 speed ko. Mag-iisang taon na. Ngayon lang nagamit. Buti na lang di ko sinukuan yun. Dadalawang isip ako kahapon kung babalik ako. Hindi. Pag babalik ako, wala din ang pupuntahan. Kaya tinuloy ko na lang. Never give up. Kung bumalik ako doon, hindi ko makikita yung spot na to. Sobrang raw. Kaya kung talagang may gusto ka talagang gawin sa buhay, wag mong susukuan. Kasi hindi mo makikita yung resulta kung hindi mo gagawin. Maraming challenge sa buhay. Pero kailangan mong lagpasan yun. Wala na akong madali eh. Kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Maligo muna tayo bago tayo mag-pack up. Bago tayo umuwi. Malalim din pala. Sobrang linaw ng tubig. Sarap. Kung balak nyo palang mag-camping dito, walang source of water at sa kuryente. Kaya dapat magdala kayo ng tubig nyo. Walang maiinom dito eh. Walang pwedeng kuhanan ng maiinuman. Wala rin kuryente. Kaya pag nag-camp kayo dito, magdala kayo ng ilaw nyo kasi madilim paggabi. Hindi ko alam kung saan parte to eh. Aguilar, kaya mga Taram. Hindi ko lang alam. Pero itong bridge na to, mga Taram bridge naman yung nakalagay sa Google Maps eh. Basta yung daanan papuntang Daang Katutubo. Yun yun. Tapos na tayo maligo. Pack up din tayo. Bihis, tapos pack up na. Ay, December 27. Birthday ko pala ngayon. Kaya nag-decide akong mag-camp na lang. Tapos rinigaluhan ko yung sarili ko. Peace of mind. Diba? Siguro pag tumatanda ka na ganito na yung pananaw mo sa buhay, no? Hindi ka na mga materialistic na tao.
Putik. Tumatanda na tayo. Peace of mind lang kailangan natin. Hindi na tayo naghahanda. Baka every birthday o ganito na lang yung gawin ko, magka-camp solo. Minsan mas okay din yung solo, mas tahimik. Mag-isa ka lang, mas nakakapag-isip ka ng maayos. Okay din na may kasama, jamming. Pero iba din pag mag-isa mo. Saka hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat nakadepende ka sa kasama. O kaya may kasama ka eh. Kasi buhay mo yan. Yung mga iba nga, pag hindi na sumama yung kasama nila, wala na, hindi natuloy yung lakad. Hindi naman lagi nakadepende sa ibang tao. Sarili mo yan eh. Basta gawin mo na lang kung saan ka masaya. May kasama man o wala. Diba? Hindi naman habang buhay nandyan sila eh. Kaya habang maaga, sanayin mo na yung sarili mong mag-isa. Himom puta. Okay lang, masaya naman ako sa ganito. Kahit mag-isa ako, na-enjoy ko naman. Kahit mag-isa ako nagbabike, nagka-camping, sanayan. Dito ako masaya eh. Yung mga bagay na nag-aalis sa stress ko. Saka adventure na din, diba? So okay pag may adventure ang buhay. Kasi pag nasa bahay ako, puro trabaho lang naman. Sabi nga nila, ang buhay ay parang isang libro. Bakit sa tingin nyo ba? Sa bawat pahina ng isang libro, pare-parehas yung kwento. Exciting ba yun? Sa tingin mo ba basahin ng ibang tao yung libro? Di ba hindi? Kaya kailangan din natin mag-explore. Every pahina, every day ng buhay natin, dapat may iba-ibang storya. Pag tumanda na tayo, nagkaapo, di ba? May kikwento tayo sa mga apo natin. Hindi lang puro trabaho yung ikikwento natin. Adventure din. Itong pagbibideo na to, isang documentary lang to eh. Proof ba kumbaga? Kikwento mo sa mga apo mo. Di sila maniniwala. At least may proof ka, di ba? Baka maging proud pa nga sila sa mga ginagawa mo. Gayahin din nila. Minsan sa buhay, mas okay pang ipamana yung mga good values eh, kaysa sa pera. Pera, kinikita yan eh. Ang good values na may pamana mo sa mga next generation sa'yo. I mean the best. Nagligpit na din tayo. Parang tayo abutan ng sikat ng araw. Leaves are falling, summer's coming to an end again. The daylight's growing shorter. Baby, maybe we should go in. We could start a fire. It's just cold enough. It's the perfect time to fall in love. Cuddle me up in your biggest sweater. Bring on the winter, baby. I could stay wrapped up in you forever. Fall asleep to the breeze coming through the window. Do you like your coffee sweet? Tell me something else that I don't know. I just can't get enough. It's the perfect time to fall in love. Cozy walk in the park. I'll bring my guitar, play you a song and let you peek into my heart. Watch football at the corner bar, yell at the TV when they miss a yard. And I don't know what I'm talking about, but I'll try and act on tough. It's the perfect time to fall in love. I'll bring my grandma's apple pie to
your mama's house. Eat too much turkey, we'll just both pass out on her couch. So wake us up to write down what we're thankful for. Hand us paper bags full of leftovers on our way out the door. It's the little things that all add up. It's the perfect time to fall